Ang buhay ko ay isang tanong na walang sagot. Bata pa lang alang ako, may kakaibang bigat na sa dibdib ko tuwing tumitingin ako sa salamin. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may kulang, parang may bahagi ng pagkatao ko na itinago, sinadyang itago. At ang pinakamalapit kong kakampi, ang lola ko, ang tanging taong may sagot. Lumaki akong kasama si Lola Ising sa lumang bahay namin sa probinsya. Ang bahay na iyon, yari sa kahoy na nangangalawang na ang mga pako ang naging simbahan ng bawat sikreto sa pamilya namin. Sa pagitan ng mga dingding nito, naririnig ko ang mga bulong ng nakaraan, mga kwentong hindi ko lubos na maintindihan, mga tawanan na biglang napuputol kapag papasok na ako sa sala. Lagi akong sinasabihan ni Lola na huwag masyadong mag-usisa. Bata ka pa, hindi mo pa kailangan malaman ang lahat. Madalas niyang sambitin habang nagwawalis sa harapan ng altar na puno ng lumang litrato. Ang altar na iyon ang sentro ng lahat ng misteryo sa bahay namin. Sa bawat litrato, may mga taong kilala ko, mga kamag-anak, magulang, kapatid ni Lola. Pero sa isang sulok ng altar, nandoon ang isang litrato na laging binabalutan ng puting panyo. Hindi ko alam kung bakit, pero tuwing sinusubukan kong tanungin si Lola tungkol dito, parang nag-iiba ang timbre ng boses niya. Wala kang dapat alalahanin diyan, sabi niya noong isang beses na tinangka kong alisin ang panyong nakatakip. Binawi niya agad ang litrato at itinago sa lumang baul na may kalawang na kandado. Naging palaisipan sa akin ang panyong mas matagal ang gabi noong dumating ang lihim ng aming pamilya kaysa sa mga gabi na nauna rito. Ang hangin ay malamig at sinamahan ng alingawngaw ng mga dahon sa likod ng bahay. Nakaupo si Lola sa kanyang lumang silya habang binabagtas ko ang makintab na sahig ng sala. Iniipit ang kaba sa aking dibdib. Ang kanyang mga matay tila nababalutan ng usok ng mga alaala. Muli na naman siyang tahimik tulad ng dati. Ngunit alam kong hindi na ito tulad ng dati. May kung anong kakatwang bigat sa kanyang katahimikan na tila pumupunit sa akin. Lola, bakit po ba hindi ninyo sinasabi sa akin ang lahat? Tanong ko, halos basag ang boses. Pilit kong pinipigilan ang mga luhang gustong kumawala. Alam kong may tinatago siya, isang bagay na matagal na niyang ikinubli, isang bagay na tila bahagi ng bawat halakhak niya, bawat kwentong paulit-ulit niyang sinasabi sa hapunan, bawat tahimik na pagtingin niya sa akin tuwing magtatagpo ang aming mga mata. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, inabot niya ang kubrekama sa gilid ng silya at maingat na itinakip ito sa kanyang mga tuhod. Tila sinasadyang bagalan ang bawat galaw, ang bawat hinga. Ang oras ay unti-unting bumagal, parang kinakaladkad ako sa isang bangin ng kawalan. Anak, aniya, sa wakas, hindi mo naiintindihan kung gaano kahirap ang buhay noong araw. Ang mga desisyon ko ay hindi laging tama, pero ginawa ko ang lahat para sa kabutihan mo. Napatingin ako sa kanya, pilit hinahanap ang kahulugan ng kanyang sinasabi. Ngunit parang puzzle na kulang ang piraso, hindi ko mahanap ang sagot. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ano po ang ginawa ninyo? Humugot siya ng malalim na hininga bago tumingin sa akin ng diretso. Sa ilalim ng malabo niyang tingin ay may halong takot. Takot na tila, hindi ko pa kailanman nakita sa kanyang muka. Hindi ikaw ang tunay na apo ko. Bulong niya, halos hindi ko narinig. Parang dinurog ang puso ko sa isang iglap. Tumigil ang mundo, ang hangin, ang tunog ng mga kuliglig sa labas. Ang mga salitang iyon ay dumapo sa akin na parang suntok, hindi ko alam kung paano tatanggapin. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ko, nanginginig ang boses. Lola, ano po ang sinasabi ninyo? Tumulo ang luha sa kanyang pisngi, isang bagay na bihirang mangyari. Ang lola kong matibay ang loob, ang lola kong palaging may sagot sa lahat ng bagay. Ngayon ay parang isang batang walang mapuntahan. Hindi ikaw ang anak ng anak ko,
Sabi niya, binitiwan ang mga salita na tila bumagsak na bato sa pagitan naming dalawa. Ikaw ay anak ng ibang tao. Kinuha kita, itinago kita, at ipinalabas kong ikaw ang apo ko para protektahan ka. Hindi ko alam kung paano magre-react. Napatingin ako sa kanya. Pilit hinahanap ang anumang palatandaan na nagsisinungaling siya. Pero ang lungkot sa kanyang mukha ay totoo. Masakit na totoo. Bakit po? Tanong ko, halos hindi ko marinig ang sarili kong boses. Sino po ang mga magulang ko? Bakit ninyo ako itinago? Hindi siya sumagot agad. Sa halip, hinila niya ang lumang kahon mula sa ilalim ng kanyang silya. Isang kahon na hindi ko pa kailanman nakita. Binuksan niya ito at mula roon ay kinuha niya ang isang lumang larawan. Inabot niya ito sa akin, nanginginig ang kamay. Tiningnan ko ang larawan, isang babae, marahil nasa 25 taong gulang, may hawak na sanggol. Ang mukha ng babae ay hindi pamilyar, ngunit ang sanggol ay ako. Siya ang iyong tunay na ina, sabi ni Lola, diretso ang tingin sa akin. At ikaw ay anak ng isang taong hindi dapat malaman ng mundo. Ang huling salitang iyon ay nagbigay ng malamig na kilabot sa aking katawan. Hindi dapat malaman ng mundo? Ano pong ibig ninyong sabihin? Umiling si Lola, tila ayaw na niyang magpatuloy. Ngunit alam kong hindi ko siya papayagang huminto. Sino po siya, Lola? Sino ang tunay kong ama? Tanong ko, halos sumigaw. Nanatiling tahimik si Lola, ang kanyang mga labing nanginginig ngunit walang lumalabas na salita. Sa huli, nagsalita siya, isang sagot na nagpabago sa lahat ng alam ko tungkol sa aming pamilya, sa sarili ko, sa mundo. Ang ama mo, siya ang taong iniwan ko, taong nagdala ng takot sa buhay namin. Isa siyang taong makapangyarihan, anak, at kung malaman niya kung sino ka, hindi na tayo ligtas. Bumagsak ang larawan mula sa kamay ko. Parang nawalan ako ng lakas, parang tinanggalan ako ng lupa na kinatatayuan ko. Ang mga mata ni Lola ay puno ng luha, ang mga kamay niya ay pilit na inaabot ako, pero tumayo ako, umiwas. Ang lahat ng sinabi niya ay parang alingaw-ngaw sa aking isip. Sino ako? Sino ang ama ko? Bakit ako tinago? At bakit may takot na bumabalot sa lahat ng ito? Lola, sabi ko, halos wala na sa sarili. Sabihin ninyo sa akin ang totoo. Sino siya? Ano ang ginawa ninyo? Hindi siya sumagot, ngunit narinig ko ang isang tunog mula sa labas ng bahay. Isang tunog na tila nagmula sa isang sasakyang huminto sa harapan. Tumayo si Lola, mabilis na hinila ako papunta sa likod ng sala. Huwag kang magpapakita, bulong niya, puno ng takot ang boses. Dumating na siya. Sa pagdiriwang ng ika-12 kaarawan ni Lola, nagtipon-tipon ang aming pamilya sa lumang bahay na kinalakan ko. Ang bawat sulok nito ay puno ng mga alaala, mga tawanan, iyakan, at mga lihim na tila nakabaon sa bawat pader. Sa gitna ng kasiyahan, hindi ko maialis ang aking mga mata sa isang lumang baul na nakapatong sa tabi ng kanyang lumang aparador. Matagal ko nang napansin iyon, ngunit tila laging may harang na pumipigil sa akin na buksan ito hanggang sa pagkakataong iyon. Magandang gabi, Apo. Bakit parang malalim ang iniisip mo? Tanong ni Lola habang dahan-dahang lumapit sa akin. Nasa mukha niya ang nangiti ng isang babaeng walang iniinda. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, alam kong may binabantayan siyang lihim. Tumungo ako, nagkunwaring walang iniisip, ngunit alam kong naramdaman niya ang pag-aalinlangan ko. Lola, ano po ba ang laman ng baul na iyon? Tanong ko sa wakas, pilit na itinatago ang kaba sa aking tinig. Bahagyang bumagsak ang kanyang ngiti. Ang kanyang mga mata ay saglit na nagbago. Parang may bumalik na alaala na matagal nang pilit niyang nililimot. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, tumingin siya sa akin na para bang sinusuri kung kaya ko na bang malaman ang katotohanan. May panahon para sa lahat ng bagay, Apo. Sagot niya habang hinawakan ang aking balikat. Ngunit kung handa ka na, palagay ko'y
Hindi na dapat magtagal ang panahon na iyon. Kinabahan ako, parang may kung anong bagay na nagbabadya sa hangin ng gabing iyon. Nang matapos ang kasiyahan, nagpaiwan ako sa bahay ni Lola. Tahimik ang paligid at ang mga ilaw ay binalot ng malumanay na dilim. Nasa harapan ko ang baul, ang kahoy nito'y may mga bakas ng panahon, gasgas, lamat at kupas na pintura. Sa pagkakataong iyon, si Lola mismo ang nagdala ng susi. Buksan mo, Apo. Ngunit tandaan mo, ang laman nito ay maaaring magbago ng pananaw mo. Hindi lang sa akin, kundi sa sarili mo. Babala niya, ang tinig niya ay puno ng tensyon. Ginamit ko ang susi. Sa pagbukas ng baul, bumungado sa akin ang mga lumang larawan, sulat at dokumento. Ang unang bagay na napansin ko ay isang piraso ng papel, isang sertipiko ng kapanganakan. Ang pangalan na nakasulat sa ilalim ng ina ay hindi pangalan ng nanay ko. Sa halip, ito'y pangalan ni Lola. Hindi ko alam ang nararamdaman ko. Parang tumigil ang mundo. Lola, ano ito? Tanong ko, hawak ang dokumento na nanginginig ang mga kamay. Hindi ako ang lola mo, Apo. Ako ang tunay mong ina. Sagot niya, ang tinig niya ay puno ng sakit at pagsisisi. Pinilit kong intindihin ang mga salita niya, ngunit parang hindi kaya ng utak ko. Ang nanay na nakilala ko, ang babaeng nagpalaki sa akin, ay hindi pala ang tunay kong ina. Siya pala ang panganay na anak ni Lola at ako. Ako ang lihim na ipinanganak sa panahon ng kahihiyan. Pero bakit? Bakit mo itinago ito sa akin? Tanong ko, halos hindi na makontrol ang emosyon. Ang puso ko'y parang binibiyak. Para maprotektahan ka, Apo. Sa panahon ko, ang pagiging ina ng walang asawa ay isang malaking iskandalo. Walang ibang mag-aalaga sa iyo kundi ako. Kaya't nagkunwari akong lola mo at itinuring kitang anak ng panganay ko. Paliwanag niya, ang bawat salita'y parang palaso sa dibdib ko. Hindi ko alam kung galit ba ako o nalulungkot. Ang lahat ng alaala ko, ang bawat yakap, ang bawat pangaral ni Lola, ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang katotohanan. Habang binubuklat ko ang iba pang dokumento, may isang sulat na nakaipit sa pagitan ng mga larawan. Ang sulat ay mula sa isang lalaki. Ang tono nito'y puno ng pagmamahal at pangako. Para sa pinakamamahal kong Aurora, ang simula nito, at sa duloy nakasaad ang pangalan, Ramiro. Siya ang ama mo, bulong ni Lola, ang mga mata niya'y puno ng luha. Hindi ko siya nakasama dahil pinilit ng pamilya niya na magpakasal sa iba. Ngunit bago siya umalis, iniwan niya ang pangakong hahanapin ka niya balang araw. Hindi ko maintindihan kung paano ko sasabihin ang nararamdaman ko. Ang buong buhay ko'y parang isang palabas, isang kwento na sinulat ng iba. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, may narinig kaming pagkatok sa pinto. Sino ang maaaring dumating sa ganoong oras? Tumayo si Lola at dahan-dahang binuksan ang pinto. Sa likod nito'y isang matandang lalaki. Ang postura nito'y pamilyar, ngunit hindi ko mawari kung saan ko nakita. Ikaw ba si Aurora? Tanong ng lalaki, ang tinig niya'y basag ngunit puno ng emosyon. Tumigil ang mundo. Nakatitig si Lola sa kanya at sa isang saglit, nakita ko ang mga mata ni Lola na punong-puno ng kilig, sakit at pag-asa. Ako naman na nakatayo roon, hindi alam ang gagawin. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ang gabing iyon ay hindi na magiging katulad ng lahat ng gabi sa buhay ko. Lumalangit-ngit ang sahig na kahoy sa bawat hakbang ko papasok sa lumang silid ni Lola. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay bumalot sa akin, parang yakap ng nakaraan na matagal nang nakalimutan. May kung anong bumubulong sa akin na huwag nang ituloy ang pagbuklat sa mga nakasaradong kahon sa kanyang aparador. Ngunit ang dami ng tanong sa isip ko ang nag-udyok sa akin na huwag tumigil. Nakatayo ako sa harap ng aparador na halos hindi ko maigalaw dahil sa bigat. Napansin ko ang isang piraso ng papel na nakaipit sa pinto nito.
Luma na ang papel, may mga tila sulat kamay na halos burado na. Sinubukan kong basahin, ngunit ang tanging malinaw ay ang salitang liwanag. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong kilabot na gumapang sa balikat ko. Kinuha ko ang papel at ipinasok sa bulsa ng damit ko. Sa katuluyang binuksan ang aparador. Sa loob, naroon ang mga kahon na dati ko nang nakita noong bata ako. Palagi sinasabi ni Lola na huwag kong galawin ang mga kahon. Maselan ang laman niyan, lagi niyang babala tuwing tinatanong ko kung ano ang nasa loob. Pero ngayong wala na siya, wala na rin ang takot kong sundin ang kanyang utos. Isa-isang kahon ang binuksan ko. Ang unang kahon ay naglalaman ng mga lumang litrato. May mga larawan ni Lola noong bata pa siya, kasama ang mga taong hindi ko kilala. Sa isang larawan, may nakasulat sa likod, "Ang aming tahanan, 1942. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong bigat sa puso ko habang tinitingnan ang larawan. Maliit ang bahay, gawa sa nipa at kahoy, pero ang mga mata ng mga tao sa litrato ay puno ng saya. Binalik ko ang larawan sa kahon at binuksan ang pangalawa. Ang pangalawang kahon ay puno ng mga sulat, mga lumang liham na nakaipit sa dilaw na papel. Sa unang pagbuklat ko, nabasa ko ang pangalan ni Lola sa taas ng sulat. Mahal kong liwanag, ang bungad ng liham. Biglang bumalik sa isip ko ang papel na nakuha ko kanina. Liwanag, ang pangalan ni Lola. Hindi ko alam kung bakit, pero parang iba ang dating ng pangalan na iyon. Parang may misteryo sa likod ng bawat letra. Habang binabasa ko ang liham, unti-unting nagiging malinaw ang kwento. May lalaki, si Emilio, na parang mahal na mahal ni Lola. Sa bawat linya ng sulat, naramdaman ko ang tindi ng pagmamahal niya. Pero sa huling bahagi ng liham, may sinabi si Emilio na ikinabigla ko. Liwanag, hindi ko matatanggap ang desisyon mo. Kung magtatago ka, paano mo haharapin ang sarili mong anak? Paano mo ipapaliwanag sa kanya ang katotohanan? Natigilan ako. Anak, sino ang tinutukoy ni Emilio? Hindi ko alam na may ganitong kwento si Lola. Ang alam ko, nag-iisa lang siyang nanirahan dito sa bahay na ito mula noong bata pa ako. Sinubukan kong maghahanap ng iba pang liham, pero bago ko pa maabot ang sunod na piraso, napansin ko ang isang maliit na kahon na may kandado sa sulok ng aparador. Ang kahon na iyon ay tila iba sa lahat. Mas bago ang itsura nito at may pangalan na nakaukit sa ibabaw. Lia, Lia ang pangalan ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Bakit may kahon na may pangalan ko? Hinanap ko ang susi sa paligid, ngunit wala akong makita. Sa desperasyon, kinuha ko ang isang matulis na bagay at sinubukang sirain ang kandado. Sa wakas, bumukas ito. Sa loob ng kahon, may isang envelope na kulay ginto at isang lumang kwintas na may nakaukit na pangalan, Emilio. Kinuha ko ang envelope at binuksan. Ang laman nito ay hindi isang liham, kundi isang sertipiko ng kapanganakan. Nabasa ko ang nakasulat at parang tumigil ang mundo ko. Ako ang nakalista bilang anak. Ang pangalan ng nanay ko, si Liwanag, si Lola. Nalaglag ang envelope sa kamay ko. Hindi ako makapaniwala. Ang buong buhay ko, sinabi ni Lola na ang nanay ko ay nasawi sa aksidente noong sanggol pa ako. Pero ngayon, sa harap ng dokumentong ito, paano ko tatanggapin na siya pala ang tunay kong nanay? Bakit niya itinago sa akin ang lahat ng ito? Bakit niya ako pinalaking apo, hindi anak? Biglang narinig ko ang tunog ng isang bagay na bumagsak sa likuran ko. Napalingon ako at nakita ang isang lumang florera na nalaglag mula sa estante. Ngunit wala namang hangin o kahit anong gumalaw sa paligid. Parang may ibang presensya na naroon, nanonood sa akin. Nanginginig ang kamay ko habang pinulot ang sertipiko at muling tiningnan ang pangalan ni Emilio. Sino siya? Siya ba ang tatay ko? Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang malamig na hangin sa batok ko na para bang may bumubulong. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ang dami kong tanong,
Ngunit parang ang mga sagot ay mas mahirap tanggapin kaysa sa mga tanong. Pagpasok ko sa lumang bahay ni Lola, parang bigla akong nilamon ng nakaraan. Ang bawat sulok, bawat pader, tila may kwentong gustong magsalita. Ang amoy ng kahoy na tumatanda, ang malamlam na liwanag ng araw na tumatago sa bintana. Lahat ng ito ay nagbigay sa akin ng pakiramdam na parang may nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung paranoia lang ba ito o kung talagang may bagay na gumagalaw sa pagitan ng mga anino. Sa wakas, nandito ka, sabi ni Lola. Ang boses niya'y mababa at tila may bahid ng lungkot na hindi ko pa naririnig noon. Nakaupo siya sa lumang silyang yari sa kawayan. Hawak ang isang makalumang kahon na tila iniingatan niya ng higit pa sa sarili niyang buhay. Bakit mo ako pinatawag, La? Tanong ko habang pilit pinipigilan ng kaba sa boses ko. Hindi ko alam kung ano ang aasahan. Ang huling pag-uusap namin ay puno ng pag-aalinlangan. Parang may mga tanong siyang gustong sagutin pero hindi niya magawang sabihin. May mga bagay na kailangan mo nang malaman, Apo. Sagot niya, hindi tumitingin sa akin. Nakasalamin ang kanyang mga mata sa kahon, tila may iniingatang lihim na sa wakas ay handa na siyang ibigay. Kung alam mo lang kung gaano ko ito itinago, kung gaano kahirap sa akin ang magpanggap. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang bigat ng kanyang mga salita ay tila baga pinapasan ko rin. Umupo ako sa lumang sopa sa harap niya. Ang mga kamay ko ay pawisan kahit malamig ang hangin. Matagal na panahon ko nang binabantayan ang kahon na ito, sabi ni Lola, dahan-dahang binuksan ang takip. Ang tunog ng kahoy na lumang kahon ay tila baga pintuan ng lumang kuwarto na binuksan sa unang pagkakataon matapos ang dekada. Sa loob nito, nakita ko ang mga lumang litrato, sulat at isang pulang laso na tila may kahulugan. Kilala mo ba kung sino ka, Apo? Tanong niya, sa wakas ay tumingin sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng lungkot at takot. Hindi ko alam kung paano sasagot. Siyempre po, La, anak ni Papa, apo niyo. Ako po si Mila. Umiiling siya, dahan-dahan, habang pinupulot ang isa sa mga litrato mula sa kahon. Ipinakita niya ito sa akin. Ang litrato ay isang larawan ng isang babae. Mukhang bata pa siya, marahil ay nasa 20 taon. Ang mga mata niya ay pamilyar, ang nangiti niya ay parang nakikita ko sa salamin, pero hindi ko siya kilala. Sino po siya, La? Tanong ko, pilit na iniintindi ang mga sagot na tila nagtatago sa pagitan ng kanyang mga salita. Siya ang tunay mong ina, sagot ni Lola, halatang pinipigil ang pagluha. Ang mundo ko ay biglang umikot. Parang tinamaan ako ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Paano nangyari iyon? Ang alam ko, ang nanay ko ay ang babaeng kasama ko buong buhay. Ang babaeng nagpakahirap para sa akin. Pero, paano? Bakit? Ang tanging nasabi ko. Hindi ko alam kung ano ang uunahin. Galit, pagtataka o sakit. Ang puso ko'y tila babagsak mula sa aking dibdib. Ang nanay mo, si Letty, hindi siya ang nagluwal sa iyo. Siya ang nagpalaki sa iyo, oo, pero ang babaeng nasa litrato, si Clara, siya ang tunay mong ina. Paliwanag ni Lola. Ang boses niya ay nanginginig, tila pinipilit niyang sabihin ang mga salitang matagal na niyang itinago. Isang pagkakamali ang nangyari noon, isang lihim na hindi dapat lumabas. Pero ngayon, wala na akong magagawa kundi ang sabihin sa iyo ang totoo. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang lahat ng ito. Ang nanay ko, ang babaeng tumakbo sa ulan para lang makuha ang gamot ko noong bata pa ako. Ang babaeng nagtrabaho ng doble para mabayaran ang tuition ko. Hindi siya ang tunay kong ina? Ang babae sa litrato, si Clara, ang babae na hindi ko man lang nakilala, siya ang nagbigay sa akin ng buhay. Ano pong nangyari kay Clara? Tanong ko, pilit na nilalabanan ng luha. Parang may bumabara sa lalamunan ko. Ang bawat salita ay parang kutsilyong tumatarak sa puso ko.
Napabuntong hininga si Lola at tumingin sa akin ng matagal. Hindi siya ang babaeng iniisip mo, Mila. Hindi siya perpekto. May ginawa siya noon na hindi ko kayang patawarin. Pero kahit ganoon, siya ang tunay mong ina. Bakit po siya umalis? Bakit niya ako iniwan? Tanong ko, ang boses ko'y punong-puno ng hinanakit. Hindi ko alam kung galit ba ako sa kanya o sa sarili ko dahil hindi ko man lang siya nakilala. Sa halip na sagutin ang tanong ko, inilabas ni Lola ang isang sulat mula sa kahon. Ang papel ay dilaw na sa sobrang katagalan pero ang tinta ay malinaw pa rin. Binasa niya ito ng malakas. Ako si Clara, ang babaeng nagbigay sa iyo ng buhay pero hindi ko kayang magpanggap bilang ina mo. Hindi ko kayang itama ang mga pagkakamali ko, kaya iiwan kita sa mga taong mas karapat-dapat na magpalaki sa iyo. Sana balang araw, mapatawad mo ako. Ang bawat salita ng sulat ay parang martilyo sa ulo ko. Hindi ko alam kung paano iintindihin ang mga ito. Ang sakit na nararamdaman ko ay parang alon na hindi ko kayang pigilan. Ang babaeng nasa litrato, ang babaeng may mga mata na parang sa akin, siya ang nag-iwan sa akin. Ngunit bago pa ako makapagsalita, may isa pang bagay na inilabas si Lola mula sa kahon. Isang dokumento, isang birth certificate, ang pangalan ko, ang pangalan ni Clara bilang ina, pero ang ama. Ang pangalan ng ama ay walang nakasulat. Bakit walang pangalan ang ama ko, La? Tanong ko, ang boses ko'y puno ng tensyon. Ang palad ko'y nanginginig habang hawak ang dokumento. Tumitig si Lola sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Iyan ang dapat mong tuklasin, Mila. Hindi ko alam kung paano mo tatanggapin ang susunod kong sasabihin, pero ang ama mo, hindi siya ang iniisip mo. Bago pa ako makapagtanong, biglang bumukas ang pinto ng bahay. Isang lalaking hindi ko kilala ang pumasok. Ang presensya niya ay mabigat, ang tingin niya ay diretso sa akin. Ang puso ko'y tumigil saglit. Sino siya? Bakit parang may alam siya tungkol sa akin? Tumayo si Lola, ang boses niya ay nanginginig. Dumating na siya. Lumipas ang ilang linggo matapos ang pagbubunyag ni Lola ng lihim tungkol sa aming pamilya. Ang bawat araw ay parang isang mabigat na hakbang sa isang madilim na daan na hindi ko alam kung saan patungo. Ang mga tanong sa aking isipan ay parang malalaking alon na walang humpay na bumabangga sa dalampasigan ng aking puso. Totoo ba ang lahat ng sinabi niya? Bakit niya itinago ang ganitong kalaking bahagi ng aking pagkatao? At higit sa lahat, ano ang ibig sabihin nito sa akin? Sa kabila ng aking pagkalito, hindi ko maiwasang bumalik sa lumang baul na itinago ni Lola sa ilalim ng kanyang kama. Doon ko natagpuan ang mga lumang larawan, mga sulat, at isang piraso ng papel na tila isang sertipiko. Ang papel ay may pangalan na hindi akin, ngunit alam kong may koneksyon ito sa akin. Ang bawat letra ay tila tumatama sa aking dibdib ng may matinding lakas. Isang gabi, habang natutulog si Lola, nagpasya akong muling buksan ang baul. Ang tunog ng kalawangin nitong kandado ay parang bulong ng kasaysayan na matagal nang nakatago. Kinuha ko ang sertipiko at binasa ang mga nakasulat doon. Ang pangalan ng bata ay Marisol. Hindi iyon ang pangalan ko. Ngunit sa ilalim ng pangalan, nakalagay ang parehong petsa ng kapanganakan ko. Nagtataka, sinuri ko ang iba pang mga sulat. Ang mga ito ay puno ng mga pangungusap na naglalarawan kung paano ang batang si Marisol ay dinala sa isang ospital at iniwan doon. Sa sulat kamay ni Lola, nabanggit ang salitang sakripisyo ng paulit-ulit. Naramdaman ko ang malamig na pawis sa aking likod. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Sino si Marisol? Bakit pareho kami ng petsa ng kapanganakan? At bakit tila may kinalaman si Lola sa lahat ng ito? Habang nagbubuklat pa ako ng mga papeles, may isang larawan na tumambad sa aking harapan. Isang larawan ng isang sanggol na hawak ng isang babae na hindi si Lola.
Ang babaeng iyon ay may mukha na tila pamilyar. Sa ilalim ng larawan, may nakasulat sa maruming tinta, ang tunay na ina mo. Ang mga saglit na iyon ay parang isang bomba na sumabog sa loob ko. Ang lahat ng akala kong alam ko tungkol sa aking sarili ay tila naglaho. Hindi ko na alam kung sino ako. Ang babaeng nasa larawan ay hindi si Lola, ngunit may kakaibang koneksyon sa akin. Napuno ng galit ang puso ko. Galit sa kawalan ng kasagutan. Galit sa lihim na itinago sa akin sa napakahabang panahon. Kinaumagahan, hinarap ko si Lola. Hindi ko na kayang maghintay. Ang bawat segundo na wala akong sagot ay parang 1,000 taon. Nakaupo siya sa kanyang lumang upuan sa sala, hawak ang rosaryo, tila nagdarasal. Ang kanyang mga mata ay luma at pagod, ngunit may kalalimang tila hindi ko pa natutuklasan. Lola, sino si Marisol? Tanong ko nang walang pag-aalinlangan. Bumagsak ang rosaryo sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay nagbago. Nakita ko ang takot, ang dalamhati, at ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Anak, hindi ko alam kung handa ka nang marinig ang lahat, sabi niya, nanginginig ang tinig. Hindi mo ako pinalaking mahina, Lola. Sabihin mo na sa akin ang totoo, sagot ko, pilit na pinipigilan ng pag-iyak. Humugot siya ng malalim na hininga. Ikaw si Marisol, sabi niya sa wakas. Ikaw ang anak ng babaeng nasa larawan. Iniwan ka niya sa ospital. At ako ang nagpalaki sa'yo. Parang tumigil ang mundo sa mga salitang iyon. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang katotohanan. Ako si Marisol? Ibig bang sabihin, hindi ako ang tunay na anak ng lola ko? Ibig bang sabihin, ang babaeng nasa larawan ng aking ina? Lahat ng ito ay parang isang bangungot na hindi ko magising. Pero bakit, Lola? Bakit mo itinago ito sa akin? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Tanong ko, nanginginig ang boses. Sinakripisyo niya ang lahat para sa'yo. Anak, ang buhay niya, ang dangal niya. Hindi niya kayang panindigan ang pagkakaroon ng anak sa panahong iyon. At ako ang pumuno sa kakulangan niya. Hindi ko ito sinabi sa iyo dahil gusto kong protektahan ka. Gusto kong mabuhay ka nang walang alinlangan, walang sakit, paliwanag niya, ngunit hindi nito naibsan ng bigat sa aking puso. Tumayo ako at naglakad palabas ng bahay. Ang mga salitang sinabi niya ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isip. Ako si Marisol. May ibang babaeng mas may karapatang tawaging ina ko. Ngunit nasaan siya? Buhay pa ba siya? At bakit niya ako iniwan? Habang naglalakad ako sa madilim na kalye, may napansin akong isang lalaki na nakatayo sa sulok. Ang kanyang postura ay pamilyar, ngunit hindi ko matukoy kung bakit. Tumingin siya sa akin ng diretso, tila alam niya kung sino ako. Lumapit siya ng dahan-dahan at bago ko pa siya masita, sinabi niya ang mga salitang ikinagimbal ko. Matagal kitang hinanap, Marisol. Malamig ang hangin nang bumalik ako sa lumang bahay ni Lola, ang bahay na tila ba nagtatago ng mga lihim na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Ang bawat yapak ko sa sahig na yari sa kahoy ay parang dagundong sa katahimikan ng lugar. Ang amoy ng lumang kahoy at amoy ng naipong alikabok ay bumabalot sa akin, parang niyayakap ng nakaraan. Ang mga mata ko'y napako sa aparador sa sulok ng salas. Ang aparador na madalas kong nakikitang binubuksan ni Lola tuwing gabi kung kailan akala niya ay tulog na ako. Laging may kakaibang ingay ng mga papel o tela tuwing naroon siya. Ngunit kailanman, hindi niya ako pinayagang sumilip o magtanong. Para bang ang aparador na iyon ay may sariling buhay, may sariling kwento. Lumapit ako, ang mga daliri ko'y nanginginig habang dahan-dahan kong hinawakan ang seradura. Hindi ko alam kung dahil sa lamig ng hangin o sa bigat ng posibilidad na baka makita ko rito ang sagot sa mga tanong na matagal ko nang iniinda. Ngunit bago ko pa man mabuksan, narinig ko ang kaluskos mula sa kusina. Mabilis akong napalingon, ang puso ko'y bumilis ang tibok.
Lola? Tanong ko, ngunit walang sagot. Sa halip ang narinig ko'y tila yapak ng paa, mabagal, papalapit. Ang dilim ng bahay ay biglang naging mas nakakakilabot. Hinanap ko ang lakas ng loob upang bumalik sa aparador. Ngunit nang buksan ko ito, isang lumang kahon ang bumungad. May mga sulat sa ibabaw nito, mga lumang larawan, at isang kwintas na tila gawa sa makinis na kahoy. Ang mga larawan ay luma na, halos hindi ko na makilala ang mga tao. Ngunit ang isang litrato ay nagpatigil sa akin. Si Lola, mas bata, may ngiti, at kasama ang isang batang babae. Ang bata ay may kakaibang anyo. Maliit ang mukha, maputla, at ang mga mata ay tila may malalim na kwento. Hindi ko alam kung bakit, pero ang tingin ng batang iyon sa litrato ay parang dumiretso sa kaluluwa ko. Ang kwintas na nasa kahon ay suot niya sa litrato. Hindi mo dapat buksan yan, sabi ng isang pamilyar na tinig mula sa likuran. Napalingon ako. Si Lola nakatayo sa pinto ng salas, ang mukha niya ay seryoso. Halos hindi ko siya makilala. Ang bigat ng tingin niya ay parang bumalot sa akin. Nagpaalala na baka mali ang ginawa ko. Ngunit bago pa ako makapagtanong, lumapit siya at hinablot ang kahon mula sa mga kamay ko. Ang kwintas ay nahulog mula sa kahon, gumulong sa sahig. Lola, sino ang batang iyon? Tanong ko, pilit na pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Hindi siya sumagot. Sa halip, yumuko siya upang damputin ang kwintas. Ang mga kamay niya ay maingat na parang ayaw niyang ito'y masira. Ang mga mata niya ay hindi tumingin sa akin. Nakapako ito sa kwintas. Hindi mo dapat malaman ang kwento ng kwintas na ito. Sabi niya sa wakas, ang boses niya ay mabigat. Hindi mo dapat malaman ang buong kwento. Pero bakit? Lola, ano ba ang tinatago mo? Sino ang batang iyon at bakit parang may koneksyon ako sa kanya? Sunod-sunod kong tanong, hindi na mapigil ang damdamin. Ang puso ko'y parang sasabog sa dami ng tanong. Sa kabila ng lahat, alam kong may koneksyon ako sa batang iyon. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero nararamdaman ko ito sa kaibuturan ng pagkatao ko. Tumayo si Lola, ang kahon ay mahigpit na yakap niya. Ang mga mata niya ay tila may luha, ngunit pinilit niyang magmukhang matatag. Hindi ko kayang ipaliwanag sa iyo ngayon, hindi pa tamang oras. Bago pa ako makapagsalita, lumakad siya papunta sa kusina. Hinabol ko siya, ngunit biglang huminto siya sa harap ng pinto ng bodega. Binuksan niya ito at sa loob ay nakita ko ang isang lumang trunk, mas malaki kaysa sa kahon at tila mas mabigat ang mga lihim na nakatago rito. Sa kabila ng takot, hindi ko mapigilan ang sarili kong magtanong. Lola, ano ang nasa loob ng trunk na yan? Ano ang hindi mo sinasabi sa akin? Ang boses ko'y nagiging desperado. Ang tensyon sa pagitan namin ay parang isang manipis na pisi, handang maputol anumang oras. Huminga siya ng malalim, ang mga balikat niya ay bumagsak. Kung buksan ko ito, hindi mo na mababawi ang katotohanan. Kaya bago ko gawin, tanungin mo ang sarili mo. Handa ka bang marinig ang kwento na magpapabago sa pagkatao mo? Ang mga salitang iyon ay parang suntok sa sikmura. Napatigil ako, ngunit hindi ko maitatanggi ang kagustuhan kong malaman ang lahat. Kaya tumango ako. Oo, Lola, handa na ako. Dahan-dahan niyang binuksan ang trunk. Ang loob nito ay puno ng mga lumang damit, mga litrato at isang dokumento. Ngunit ang pinaka nakakapukaw ng pansin ay isang lumang salamin na nakabalot sa tela. Kinuha ito ni Lola at inilapit sa akin. Tingnan mo ang sarili mo, utos niya. Sinunod ko siya at sa pagbukas ko ng tela, nagulat ako sa nakita ko. Ang salamin ay tila may kakaibang epekto. Ang refleksyon ko ay hindi ang karaniwang itsura ko. Ang mukha ko sa salamin ay parang mas bata, mas maputla at ang mga matay may kakaibang lalim. Parang ang batang nasa litrato. Ang salamin ay tila nagpakita ng ibang bersyon ko, isang bersyon na hindi ko kilala. Ngunit ang pinakamatindi ay ang pakiramdam.
Parang sa bawat pagtitig ko sa refleksyon, may alon ng emosyon at alaala na pumapasok sa utak ko. Hindi ko maintindihan, pero alam kong hindi ito karaniwan. Lola, ano ito? Bakit ganito ang nakikita ko? Tanong ko, halos hindi na makapag-isip. Tumayo si Lola, ang mukha niya ay puno ng sakit. Ang batang nasa litrato, hindi lang siya basta konektado sa'yo. Ikaw ang batang iyon, ngunit hindi mo pa alam kung bakit. Ang mga salitang iyon ay dumagundong sa isip ko. Paano magiging ako ang batang iyon? Tumakbo ang utak ko sa libu-libong tanong, ngunit bago pa ako makapagtanong ulit, biglang nagsara ang pinto ng bodega sa likuran namin. Parang may ibang presensya sa bahay, isang malamig na simoy ng hangin na hindi ko maipaliwanag. Ang huling tingin ni Lola sa akin ay parang babala. Magsisimula na ang kwento, pero tandaan mo, hindi lahat ng sagot ay dapat hanapin. Sa gitna ng madilim na silid, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadampi sa aking balat habang pinagtitinginan ko ang lumang kahon na nasa lamesa. Ang kahong iyon ang dahilan ng lahat ng alingas-ngas sa aking isipan nitong mga nakaraang linggo. Sa bawat buka ng takip nito, tila ba may bumubulong sa akin. Isang lihim na matagal nang nananatiling nakatago sa ilalim ng mga alikabok ng nakaraan. Wala kang dapat galawin diyan, Silya. Malamig ang boses ni Lola. Hindi ko siya nilingon, pero ramdam ko ang bigat ng kanyang presensya sa likod ko. Nakatayo siya, tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nag-aapoy. Ang lola ko na palaging mahinahon at mapagmahal ay biglang naging ibang tao mula nang magtanong ako tungkol sa kahong ito. Bakit siya takot? Ano ang nilalaman nito na tila ba kayang magpabago sa lahat? Lola, kailangan kong malaman, hindi na ako bata. Hindi mo na pwedeng itago sa akin ang lahat. Pilit kong pinatatatag ang aking boses, ngunit nararamdaman ko ang pagyanig ng aking dibdib. Hindi siya sumagot. Sa halip, narinig ko ang marahang paghinga niya na parang nilalabanan ang isang bagay na pilit niyang tinatago. Napalunok ako. Alam kong nasa hangganan ako ng isang bagay na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Hawak ang kahon, dahan-dahan kong tinanggal ang takip nito. Ang unang bumungad sa akin ay isang luma at kupas na litrato. Sa litrato may isang batang babae na nakasuot ng barot saya, ang buhok niya ay mahaba at nakalugay. May nangiti sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Ako ang batang babae sa litrato, pero paano? Ang litrato ay tila kuha noong dekada 30. Imposibleng ako iyon. Hindi ko alam kung paano ko siya kamukha, pero parang ako siya. Silya, itigil mo na yan. Malamig ang tinig ni Lola, ngunit may panginginig sa kanyang boses. Lola, sino ang batang ito? Bakit siya kamukha ko? Hindi ko mapigilan ang mga tanong habang ang litrato ay nasa aking mga kamay. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang emosyon sa kanyang mukha na hindi ko pa nakikita. Takot. Hindi mo na dapat malaman, Apo. Huwag mo nang ungkatin ang nakaraan. May mga bagay na mas mabuting hindi na alamin. Ngunit hindi ko siya pinakinggan. Sa ilalim ng litrato, may isang bundle ng mga sulat. Ang papel ay kupas na at halos madurog sa bawat galaw. Isa-isa kong binuksan ang mga sulat at ang unang linya ng bawat isa ay tila ba mga kutsilyong tumatarak sa aking kaluluwa. Minamahal kong anak, ang sulat na iyon ay hindi para sa akin. Hindi ito sulat ni Lola para sa akin. Ito ay sulat para sa isang batang babae na hindi ko kilala. O baka mas tama kung sabihin ko hindi ko natatandaan. Lola, ano ito? Sino ang anak na tinutukoy mo? Hindi ko na napigilan ang pag-angat ng aking boses. Tahimik siyang naglakad patungo sa akin. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha, ngunit hindi siya umiyak. Silya, hindi mo kailangang malaman ang lahat. Minsan, ang katotohanan ay masakit. Masakit? Masakit dahil itinago mo ang lahat ng ito sa akin?
Sino ang batang babaeng ito, Lola? Sino siya at bakit hindi ko alam ang tungkol sa kanya? Hinawakan niya ang aking kamay, mahigpit ngunit maingat. Silya, ikaw ang batang iyon. Napaatras ako, halos mahulog sa silya. Ang mga salita niyang iyon ay parang kidlat na tumama sa akin. Ako? Paanong ako? Paanong naging ako ang batang babaeng nasa litrato na mukhang nabuhay ilang dekada na ang nakalipas? Hindi. Lola, imposible. Ako si Silya. Ako ang apo mo. Paanong ako ang batang iyon? Ano ang ibig mong sabihin? Ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, binuksan niya ang pinto ng lumang aparador sa silid. Sa loob nito, may isang lumang kahon pa, mas malaki kaysa sa una. Kinuha niya iyon at inilapag sa harap ko. Ang lahat ng sagot ay narito. Hindi ko alam kung bubuksan ko ba ang kahon o tatakbo palabas ng silid. Ang puso ko ay parang tambol, mabilis at hindi pantay ang ritmo. Sa wakas, nilakasan ko ang loob ko at binuksan ang kahon. Ang unang bagay na bumungad ay isang lumang birth certificate. Ang pangalan ng batang babae ay hindi Silya. Ang pangalan niya ay Magdalena. Lola, sino si Magdalena? At bakit narito ang birth certificate niya? Tanong ko, halos hindi na ako makahinga. Tumingin siya sa akin at ang sagot niya ay ang pinakamabigat na bagay na narinig ko sa buong buhay ko. Magdalena, ikaw iyon, hindi ka si Silya. Ikaw si Magdalena, ang anak ng anak ko. Ang tunay mong ina ay ang aking pumanaw na anak. Ang mundo ko ay biglang umiikot. Ang lahat ng alam ko tungkol sa sarili ko ay biglang naglaho. Ang pangalan ko, ang pagkatao ko, lahat ng iyon ay isang kasinungalingan. Ang lola ko, ang babaeng pinagkatiwalaan ko ng lahat, ang nagtatago ng katotohanan tungkol sa akin. Bakit mo ginawa ito, Lola? Bakit mo itinago ang lahat ng ito sa akin? Ang boses ko ay puno ng galit at lungkot. Tahimik siyang umupo sa tabi ko, hawak ang kanyang dibdib na tila ba nahihirapang huminga. Ginawa ko ito para protektahan ka. Ang nakaraan ng iyong ina ay puno ng sakit. Hindi ko nais na maranasan mo ang lahat ng hirap na pinagdadaanan niya. Kaya itinago ko ang tunay mong pagkatao. Ginawa ko ang lahat para maprotektahan ka, Magdalena. Hindi ko alam kung tatanggapin ko ba ang paliwanag niya o magagalit palalo. Ang pangalan ko ay Magdalena. Ang buhay ko ay isang kasinungalingan. Ngunit bago ko pa man maiproseso ang lahat, narinig ko ang tunog ng isang bagay na bumagsak. Ang lola ko, ang babaeng itinuring kong ina, ay biglang bumagsak sa sahig. Lumalangit-ngit ang kahoy na sahig habang unti-unti akong lumalapit sa lumang kabinet sa sulok ng kwarto ni Lola. Matagal ko nang napapansin ang kabinet na iyon. Laging nakasara, laging may kandado. Laging tila may lihim na ayaw ipakilala. Pero ngayong wala si Lola, nasa ospital siya at nagbabanta ang oras, hindi ko na napigilan ang sarili. Ang kuryosidad na matagal nang kumakain sa akin ay umabot na sa sukdulan. Ang susi, alam ko kung saan nakatago. Sa ilalim ng unan niya. Doon ko ito nakita noong isang gabi ng aksidente kong natumba ang unan habang inaayos ang higaan. Mabilis kong kinuha ang susi mula sa ilalim ng unan at tinungo ang kabinet. Malamig ang bakal na susi sa aking palad, parang may bigat na hindi ko maipaliwanag. Sa bawat hakbang ko papalapit sa kabinet, parang may bumibigat sa hangin. Tahimik ang buong bahay, halos maririnig mo ang tibok ng puso ko. Nang ipasok ko ang susi sa kandado, sumagi sa isip ko ang mga babala ni Lola. Huwag kang magpapakialam sa mga bagay na hindi mo dapat malaman. Sabi niya sa akin noon, paulit-ulit, tuwing nagtatanong ako tungkol sa kanyang nakaraan. Pero ngayon, parang hindi ko na kayang magpigil. Ang damdamin ko'y parang naglalaban, takot sa maaring matuklasan, pero sabik na sabik akong malaman ang katotohanan. Bumukas ang kabinet ng may kaunting kalansing. Sa loob nito, nakita ko ang mga lumang kahon, mga papel at isang lumang balumbon ng tela.
Agad kong napansin ang isang kahon na may maliit na simbolo sa gilid, parang ukit ng bituin. Kinuha ko ito, sinubukang buksan, at nagulat ako nang madaling bumukas ang takip. Sa loob, naroon ang mga lumang litrato. Ang unang litrato ay larawan ni Lola noong bata pa siya. Nakaitim na bestida siya, mukhang seryoso, pero may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Pero ang sumunod na litrato ang nagpahinto sa akin, hindi siya. Hindi si Lola ang nasa larawan. Babae siya, oo, pero iba ang mukha. Parang hindi ko kilala. Sino siya? Bakit nasa kahon ni Lola ang litrato ng ibang tao? Sinimulan kong tingnan ang iba pang litrato at sa bawat larawan, unti-unting nagiging malinaw ang kwento. Ang babae sa litrato ay tila may koneksyon kay Lola. May mga larawan silang magkasama, nakatayo sa harap ng isang bahay na hindi ko kilala. Sa isang litrato, hawak ng babae ang isang sanggol. Tumigil ako, ang sanggol. Ang sanggol ay may marka sa pisngi, isang maliit na peklat na pamilyar sa akin. Parang akin, hindi. Hindi ito posible. Hindi. Nanlalamig ang mga kamay ko pero hindi ko kayang tumigil. Sa ilalim ng kahon, may isang lumang diary. Binuksan ko ito at sa unang pahina, nakasulat ang pangalan ng babae sa litrato. Isabel. Hindi si Lola ang pangalan, hindi si Lola ang babaeng ito. Sa sumunod na mga pahina, nakasulat ang mga detalye ng buhay ni Isabel, kung paano siya nagkaroon ng anak, kung paano siya iniwan ng isang lalaking hindi pinangalanan, kung paano niya kinailangang itago ang anak mula sa mundo. Halos hindi ko na maigalaw ang mga daliri ko habang binabasa ang diary. Ang anak na tinutukoy ni Isabel. Ako ang anak, hindi si Lola ang tunay kong lola. Si Isabel ang tunay kong ina. Kumakabog ang dibdib ko. Parang hindi totoo. Parang panaginip lang. Pero narito ang mga ebidensya. Mga litrato, mga sulat, ang diary. Ang lahat ng kwento ni Lola tungkol sa aming pamilya ay tila isang malaking kasinungalingan. Tumingala ako sa kabinet at napansin ko ang isang kahon na tila mas bago kaysa sa iba. Kinuha ko ito, binuksan, at naroon ang isang piraso ng papel. Birth certificate. Ang pangalan ko, pero ang pangalan ng ina, Isabel. Napasalampak ako sa sahig. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ang buong buhay ko, ang pinaniwalaan kong katotohanan ay biglang nagiba. Bakit itinago ni Lola ang lahat ng ito? Ano ang dahilan? Para protektahan ako? O para protektahan ang sarili niya? Ang dami kong tanong pero wala ni isang sagot. Tumayo ako, bumalik sa kama ni Lola at inilagay ang susi sa ilalim ng unan. Pero bago ko tuluyang iwan ng kwarto, may narinig akong kalansing sa likod ko. Napalingon ako at doon ko nakita ang isang kahon na hindi ko napansin kanina. Nasa ilalim ng kabinet, nakatago sa pinakailalim. Kinuha ko ito, binuksan, at ang laman ay nagpatigil sa tibok ng puso ko. Mga dokumento, mga legal na papeles, at isang sulat na nakasulat sa tinta na tila luma na. Binasa ko ang sulat at ang huling linya ang nagpabagsak sa akin. Isabel, patawarin mo ako. Ginawa ko ito para sa iyong anak, para sa kanyang kaligtasan. Hindi ko sinadyang mangyari ang lahat, pero kailangan kong gawin ang tama. Hindi ko siya maaalagaan. Hindi ko kayang ipagtapat ang lahat, pero alam kong darating ang araw na malalaman niya ang katotohanan. Huwag mo akong kamuhian. Ang lagda sa ilalim ng sulat ay hindi kay Isabel. Lagda ito ni Lola. Nagising ako sa tunog ng mga ibon sa labas ng bintana. Madilim pa ang langit, ngunit alam kong hindi na ako makakatulog. Ang bigat ng nadiskubre ko kahapon ay tila isang bato sa dibdib na hindi ko maalis. Sa bawat paghinga ko, para bang kumakapit ito, pinipigilan akong huminga ng maluwag. Bumangon ako mula sa papag, tahimik na naglakad patungo sa kusina kung saan madalas nakaupo si Lola tuwing madaling araw. Doon ko siya nakita, nakatingin sa kawali, inaayos ang niluluto niyang kaninang umaga. Hindi niya ako binati, hindi rin niya ako nilingon. Parang ramdam niyang naroon ako,
ngunit pinili niyang huwag pansinin. Lola, tawag ko, pilit na pinapalakas ang boses ko kahit nanginginig ang tuhod ko sa kaba. Hindi pa rin siya sumagot. Umupo ako sa bangko sa tabi ng mesa at hinintay ang kanyang reaksyon. Sa loob ng maraming taon, si Lola ang naging kanlungan ko. Siya ang nag-aruga, ang nagturo ng mga aral sa buhay at ang nagsilbing tanging pamilya ko. Pero ngayon, ang mga alaala namin ay tila balot ng tanong. Totoo ba ang lahat? Lola, kailangang pag-usapan natin ang nalaman ko kahapon. Sabi ko sa wakas. Hindi pa rin siya tumingin sa akin. Nanginginig ang kamay niyang hawak ang sandok. Tila sinusubukang kontrolin ang sarili. Hindi ko alam kung galit siya, takot o nasasaktan. Pero alam kong mayroong bahagi ng katotohanan na pilit niyang nilalayo sa akin. Hindi ko alam kung bakit mo ginawa yon, kung bakit mo itinago ang lahat, dagdag ko. Mas lumalim ang boses ko, habang nararamdaman kong umiinit ang dibdib ko. Pero kailangan kong malaman kung sino talaga ako, Lola. Hindi ko kayang mabuhay sa kasinungalingan. Sa wakas, tumigil siya sa paghahalo ng kanin. Dahan-dahan siyang tumalikod sa akin at doon ko nakita ang mga mata niyang puno ng luha. Parang bigla akong inatras, hindi ko inaasahang makikita ko ang ganitong klaseng emosyon sa kanya. Si Lola, na laging matapang, laging matatag, ngayon ay mukha siyang bata na nawawala sa dilim. Hindi mo dapat nalaman ang tungkol diyan, Hija, bulong niya, halos hindi ko marinig. Ginawa ko yon para protektahan ka, para mapanatili mong buo ang buhay mo. Protektahan ako sa ano, Lola? Tanong ko. Tumayo na ako mula sa bangko. Ano ang dapat kong katakutan? Bakit mo itinago ang katotohanan na hindi ikaw ang tunay kong lola? Ang huling tanong ko ay parang bombang sumabog sa pagitan namin. Napapikit si Lola at tumulo ang mga luha niya sa pisngi. Ang bigat ng katahimikan sa pagitan namin ay parang hangin bago bumagsak ang bagyo. Dahil kung alam mo ang totoo, Hija, sagot niya, mas buo na ang boses niya ngayon. Hahanapin mo ang mga tao na hindi ka kailanman inisip, hindi ka kailanman minahal, hindi sila karapat-dapat sa'yo. Natigilan ako. Ang mga salitang iyon ay parang mga kutsilyong tumusok sa puso ko. Hindi ko alam kung magagalit ba ako o maaawa sa mga sinabi niya. Sa isang banda, naramdaman ko ang pagmamahal niya sa akin, ang proteksyon na ibinigay niya. Pero sa kabilang banda, alam kong may mas malaking bagay pa sa likod ng sinabi niya. Lola, hindi mo pwedeng ipagkait sa akin ang karapatan kong malaman kung sino talaga ako. Hindi mo pwedeng sabihin kung sino ang karapat-dapat sa akin. Sigaw ko. Ang tunog ng boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong kusina. Sa wakas, tumayo si Lola, humarap sa akin ng buong tapang kahit nanginginig ang mga kamay niya. Kung alam mo ang totoo, baka masaktan ka, Hija. Hindi ko kayang makita kang masira. Ang boses niya ay puno ng pakiusap, ngunit alam kong hindi na ako pwedeng umurong. Kailangan kong malaman ang sagot. Sabihin mo na, Lola, pakiusap ko. Sino ang tunay kong mga magulang? Bakit mo itinago ang lahat ng ito? Sa loob ng ilang segundo, ang mundo ko ay tila tumigil sa pag-ikot. Pinikit ni Lola ang mga mata, huminga ng malalim at dahan-dahang binigkas ang mga salitang nagbago sa lahat. Ang ina mo, Hija, siya ang dahilan kung bakit pinalaki kita. Pero hindi mo siya pwedeng hanapin. Binalot ako ng tensyon sa sinabi niya. Ang mga salita niya ay madilim, puno ng misteryo. Bakit, Lola? Tanong ko, halos hindi ko maituloy ang sasabihin. Ano ang ginawa niya? Tiningnan niya ako ng diretso sa mata at sa wakas binunyag ang lihim na matagal niyang itinago. Ang ina mo ang pumatay sa tunay mong ama.